Dok, masama ba ang kanin? Ang dami kasing nagsasabi na ang kanin daw ang ugat ng diabetes, ng obesity at iba pang mga sakit. Pero bago natin sisihin talaga ang kanin, kinakailangan muna nating linawin. Sino nga ba talaga ang may kasalanan? Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Alam nyo, sa katotohanan, rice in itself is not evil. In fact, rice is one of the cleanest sources of energy. Walang halong preservatives, walang chemical at staple food ng milyong-milyong tao sa Asia for centuries na. Kain. Ang problema, hindi yung rice per se ang masama, kundi kung paano natin siya kinakain. Tingnan mo, ang typical na plato ng Pilipino. 2 cups ng kanin, tapos ang ulam ay puro pritong baboy o puro processed meats, tapos matamis na soft drinks. Kapag kaganyan ang kombinasyon ninyo, hindi ninyo po pwedeng isisi lahat sa kanin. Ang totoong culprit ay yung sobrang dami ng kanin, plus meron ka pang unhealthy na ulam at unhealthy na inumin. Kung controlled lamang ang ating mga portion ng kanin katulad nito, at ang kapartner nito ay ang gulay, katulad again nito, tapos sasamahan nyo pa po ng isda o ng lean meat, iba ang maaaring maging epekto nito. Kaya nga, sa Japan, kumakain din sila ng kanin. Araw-araw silang kumakain ng kanin pero bihira silang magkaroon ng obesity kumpara sa ibang bansa. Ang tanong, bakit ganun? Dahil ang kapartner nila ay balanced. Fish, seaweed, vegetables, hindi processed meats at hindi puro prito. Dagdag pa rin natin na sila ay nag-eehersisyo naturally kasi nga madami silang lakad-lakad. So ang tunay na tanong dito ay, rice, is it a friend or a foe? Kung hindi, paano nga ba kinakain ng kanin? Kung magtutuos po tayo, rice is neutral. It can be a part of a healthy diet or it can also be a part of a destructive one. Depende sa kasama niya. Kaya huwag mong pahirapan ang sarili mo kapatid, kaka-fad diet mo na no rice o wala ka nang kakaining kanin o kung ano pa mga extreme na diet mo. The answer is balance, moderation, and mindfulness. Ako nga kumakain ako ng kanin. Okay naman ako, okay din po ang aking katawan, at okay din po ang aking timbang. Again, hindi mo kinakailangan tanggalin ang kanin para mas maging healthy. Ang kinakailangan ay ayusin ang portions at piliin ang tamang ulam. So next time na may magsasabi sa'yo na masama ang kanin, itanong mo naman sa kanya, o baka naman masama ang ulam na kasama nito. Again, hindi nyo kailangan tanggalin ang kanin o pwede pa rin po kayong kumain yan basta tama ang portions ninyo. Paano? Sana may natutunan kayo dito. Paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa kayong matulungan. At again, kung meron po kayong kilala na ayaw ng kanin, itag mo na sila sa video nito. See you next episode. Ingat!